Pangwalo si Loida sa 14 na magkakapatid. Bagamat malaki ang kinagisnang pamilya, hindi naman nakaramdam ng kakulangan sa pagmamahal si Loida. Asthmatic ako. So that is why nakita ko talaga yung attention ng mga magulang ko that they would provide my needs. So that is why nagiging reason din kung bakit ang aking mga siblings ay nagkakaroon ng jealousy sa akin. Subalit sa kabila nito, hindi mapigilan ni Loida na makadama ng matinding pag-uusig nang siya'y ikasal dahil sa maagang pagbubuntis. Lalo pang nagpabigat sa kanyang kalooban ang paulit-ulit na pambababae ng kanyang asawa na nagtulak sa kanya upang tangkain na wakasan ang kanyang sariling buhay. Nagbabarkada siya, umuwi na ng gabi, alam ko din na meron siyang mga ibang karelasyon. Feeling ko parang insignificant ako sa kanya. So syempre napapagod ka din doon sa paulit-ulit na ginagawa niya. Kasi may nakita akong mga receipts basta may nakita lang ako ng mga evidence. At gusto ko na talaga magpakamatay, parang I had enough sa kanya. So nagkulong ako sa kwarto, dala-dala ko rin yung knife. And I was about to magpakamatay na. Iyak ako ng iyak, pero yung anak kong panganay, umakyat pala sa likod ng kwarto namin. Nakita ko siya. So that was the time na na-realize ko na kailangan kong i-sacrifice yung aking emotions, yung sarili ko, para sa aking mga anak. And that time also, ay nakakita ako ng isang truck sa gilid ng room, sa pintuan. Binasa ko yon. Matthew 11, verse 28, sabi doon, "Lumapit ka, kayong napapagal at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingaan." That was the time na talagang pagod na ako. Tapos sabi doon na, patalangin mo yung panalangin na ito. So yung pinanalangin ko yon, and naibsan naman yung aking damdamin, yung galit ko. Kalaunay na imbitahan ng isang pastor si Loida sa isang Bible study. Lingid sa kanyang kaalaman na ito pala ang magbabago sa kanyang buhay. Minsan kasi may mga katanungan ako, "Lord, bakit ang bait ko naman? Bakit ako when love ako? Pero bakit nangyayari yung mga bagay na yun?" Tapos na-realize ko na may planong Panginoong Diyos sa akin that I will be able to understand people, same women na kagaya ko na nag-suffer. So yun ang ginagamit ko ngayon. I could just strengthen the lives of other women dahil sa mga nangyari. So simula noon, inalagaan nila ako sa Bible study na yon. At then doon ako nag-start din na mag-seek ng kanyang salita. Bagamat nanatili sa piling ng mister, inilaan ni Loida ang oras na lalong makilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita, hanggang sa isang panaginip ang labis na gumambala kay Loida. One night na naginip nga ako na may anak daw yung husband ko. Siyempre umiyak talaga ako. Nung una, hindi naman niya inamin. One time, may tumawag sa bahay. Narinig ko lang yung iyak ng bata. Baka yun ang anak niya. So, kinonfront ko siya. And umamin na siya, second time. Umamin siya na meron siyang anak. So, hindi ko rin maintindihan ang aking sarili kung bakit wala akong galit. Wala akong pagsiselos. At parang in-embrace ko yung bata na. Nagtungo sa ibang bansa ang kabit ng kanyang mister at kinupkup ni Loida ang anak nito sa loob ng halos 8 taon at itinuring na itong sarili niyang anak. Ito rin ang naging susi upang maipanalangin ni Loida ang ina ng bata at dahilan upang makilala ito sa Panginoon. Ayun, nung humingi siya ng tawad ay nag-iyakan kami. And then, pinagpipray ko siya lagi ever since nung nalaman ko, pinagpipray ko siya lagi na God would provide or send someone sa kanya na may magmamahal sa kanya ng tunay. Eventually, nagkaroon din siya ng family sa States. Yung anak ng husband ko sa kanya ay kinuha rin nila papunta sa States. Nakita ko rin yung pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Yun lang talaga yung reason kung bakit ko siya napatawad kaagad.
Sa kabila ng makabuluhang tagpong iyon sa pagitan ni Loida at ng babae, isang trahedya naman ang nagpabago sa buhay ng kanyang mister. Himala siyang nakaligtas mula sa tiyak na kamatayan nang mabangga ang van na sinasakyan nila kung saan namatay ang 3 ibang kasama nito. Naging daan ito upang tuluyang isuko ng mister ni Loida ang kanyang buhay sa Panginoon at magpagamit sa kanyang gawain. And during that time, humingi siya ng tawad sa akin sa lahat ng mga ginawa niya. Simula. Nag-iyakan kami ng anak ko, pati siya. Eventually, sumasama na sa church. Kasi dati sumasama lang sa church, pero wala yung puso talaga. Nagbago rin siya sa kanyang pananaw when it comes to family. At he needs to be around kahit malalaki na yung mga bata. Pero kagandahan doon, yung mga bata walang galit sa kanya. Ngayon ay patuloy na naglilingkod si Loida at kanyang mister sa kanilang simbahan. Abala din sila sa kanilang negosyo bilang exporter ng uling sa Turkey. Ang dalawa naman sa kanilang mga anak ay nasa ibang bansa na at lahat ay aktibong naglilingkod din sa gawain ng Diyos. Hindi na ako yung nabubuhay, kundi ang Panginoong Diyos na nasa akin. May kalayaan to be able to understand others sa kanilang mga sitwasyon. And to love them also sa kanilang mga kahinaan. Ano mo, Peter, sa kwento ni Loida, nakikita natin na minsan talaga sa buhay ng iba, sa mga testimony natin, talagang feeling nila wala nang pupuntahan ito, parang wala nang katapusan na ito. And then God does something wonderful, God does something miraculous. Tulad ng kita natin sa kwento ni Loida. Hindi lang siya nagdesisyon, dahil nagdesisyon siya. Let me put it that way. Dahil nagdesisyon siya na kailangan niyang isakripisyo ang buhay niya para sa mga anak niya, natulungan pa niya yung kabit ni Mister, natulungan pa yung anak, and she brought blessing from there on. And as a result of that, God changed the circumstances surrounding her life. That's how faithful our God is. You know, Loida's journey shows us that even in the deepest valley of life, God can meet us there. Brokenness, betrayal, and despair may feel overwhelming, but the Lord can turn ashes into beauty when we surrender everything to Him. Amen and amen. Alam mo, minsan iniisip natin na ang kasiyahan ay makukuha lang sa tao o sa mga bagay na hawak natin. Pero katulad ni Loida, natutunan niya na ang tunay na kagalakan ay nasa presensya ng Diyos. Kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, kahit gaano kahirap ang sitwasyon, meron kang kapayapaan. Her story reminds us that forgiveness is not weakness. It's the evidence of God's transforming love. Loida chose compassion over bitterness, or even getting even, prayer over revenge. And through that, her life became a testimony of God's power. Amen. At hindi madali ang magpatawad, lalo na kung nasaktan ka ng sobra. Pero kapag si Jesus ang nagbigay ng lakas, kaya mong gawin ang imposible. Kagaya ni Loida, pinili niyang magmahal at magpatawad. Ang naging resulta, na bago hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang kanyang asawa. Ang Diyos talaga ay gumagawa ng himala. Maybe you're watching right now and you feel trapped in your own struggles. The same God who transformed Loida's life is reaching out to you right this moment and ready to transform your life. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ngayon na ang tamang oras. Ngayon na yung panahon. Pray with us this prayer and just open your heart to Jesus and allow Him to touch you like you have never been touched and transformed before. Just say, Lord, now, this very moment, I surrender all to you. My plans, my struggles, my anxiety, my cares, my concerns, my worries, Lord, even my sins which I cannot control, Lord, I surrender everything to you.
And I'm depending on your touch, your strength, your grace to be able to overcome. So Lord, I confess, will you forgive me for all my failings, for my rebellious ways, for the times when I didn't even think of you because I thought I could fix my own life, and I found out I was so wrong. But now, I'm declaring my full dependence on you. So, would you come into my life, Jesus? Be my Lord. Would you come into my life, Jesus? Be my Savior. Thank you that you willingly went to the cross, and on the cross, you took away my sin, my shame, my guilt, so I can be a new person this very moment. I receive you and the good plans that you have for my life. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, "Yes, tinanggap ko si Jesus," through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger o comment section ng YouTube channel o tumawag sa Prayer Center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Loida experienced freedom when she surrendered her pain to Jesus. And you can too. If you need someone to listen to whatever it is you're going through, tawagan mo ang CBN Asia Prayer Center. Ang number ay nasa inyong screen. May mga prayer representatives na handang ipag-pray ka. Anumang oras, we are here for you. At kung gusto mo pang makapanood ng mga kwento ng katulad ni Loida, mga totoong buhay na binago ng pag-ibig ni Kristo, bisitahin mo ang The 700 Club Asia YouTube channel. Doon mo mapapanood na kahit gaano kabigat ang pagsubok, may pag-asa at kagalingan mula sa Panginoon. Para manatili kang konektado sa mga bagong episodes at inspiring testimonies, i-follow mo ang The 700 Club Asia sa Facebook, Instagram, TikTok, at X. Share the videos and memes that will serve as a bridge for others to know Jesus and experience His love. Kung nais mo ng dagdag na gabay mula sa salita ng Diyos, bisitahin mo ang devotional sa cbnasia.org. Maaari mo ring i-download ang Tanglaw app na nagbibigay ng daily reflections na magbibigay sa iyo ng lakas, direksyon at kapayapaan. Available ito sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Libre at madaling ma-access ang mga ito para sa lahat. Sa aming pagbabalik, paano nakaapekto sa buhay ni RC ang 5 taon pang-aabuso ng kanyang stepfather? Ano ang naging bunga nito sa kanyang pagtanda? Ang kasagutan pagkatapos ng ilang sandali. Magbabalik ang The 700 Club Asia. Diyan lamang kayo. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Hindi na ako natutulog nun. So from that point of time, 9 years old, nasanay na ako magpuyat. Kasi every time na ipipikit ko na yung mata ko, doon na siya mag-start ng ginagawa niya. Gabi-gabing dinanas ni RC ang pangahalay sa kanya ng stepfather sa loob ng 5 taon. Ngunit kailanman ay hindi niya nagawang magsumbong sa kanyang ina. Yung sigaw po na sanang sigaw, naging speechless po ako eh. Sabi ko, I never met my biological dad. And during the time, sila po ay, kumbaga nakita ko sila as family eh. May kapatid akong 2, tapos sila.
So parang inisip ko na kapag sinabi ko kay mama, masisira yung family nila. So ako na lang yung masaktan. Habang sila ay nabubuo-buo yung family, ako patuloy ako nawawasak. Unti-unting binuo ni RC ang sarili sa pagkakaroon ng maraming karelasyon. Umabot sa 40 ang bilang ng kanyang naging mga nobyo. Naglong talaga ako sa love at saka acceptance. Growing up, na-trauma ako ng sobra. Pero it didn't make me na magalit sa mga lalaki. Instead, nagkaroon ako ng matinding self-pity, insecurities. Yung value ko talagang napakababa. Tuluyang napariwara ang buhay ni RC. Bukod sa sigarilyo at alak, nahumaling din siya sa pornografiya. Sa edad na 17, nabuntis si RC ng kanyang pang-40 at huling nobyo. Nagsama sila sa iisang bubong at kalaunan ay nagkaroon ng 3 anak. That time, mahal na mahal ko siya at talagang, parang out of all the boyfriends, iba siya sa lahat. Ibinigay ko lahat sa kanya eh. Siya na yung ginawa kong mundo ko. Ngunit makalipas ang 13 taon na pagsasama nila ng hindi kasal, umusbong ang panibagong kalbaryo sa buhay ni RC nang lokohin siya ng kanyang ka-live-in. Nung nalaman ko lahat yon, gumuho po talaga ang mundo ko. Yung durog na ako, mas lalo pa ako nadurog. For me, it was like a big question mark na ginawa ko lahat. Parang bakit? Sa takot na mawalay ang mga anak sa kanilang ama, pumayag si RC na tumira sila sa iisang bahay kasama ang kabit ng kanyang nobyo. Naging parusa kay RC ang ganoong setup. Sa kawalan ng pag-asa, tinangka ni RC na wakasan ang kanyang buhay. Nakapanood si RC ng programang The 700 Club Asia. I think meron dong isang scenario, isang story na almost the same as mine. Na-inspire ako sa prayers. Isang point lang doon yung we know that someone watching is hurting. Parang ganon. Yun lang yung natandaan ko po. And I was crying na lang. Kasi I know it was the Lord. In my deepest sleep, narinig ko yung boses ng Lord na, get up. May something in that voice that really calms my entire being. Ang tagpong iyon ang nag-udyok kay RC na maghanap ng isang Kristiyanong komunidad sa kanilang lugar. Dito nagsimula ang kanyang relasyon kay Kristo. Nakita ko yung depravity ko eh. Di ba sabi nga po sa Bible, apart from me, you can do nothing. Ganun, nakita ko yung sarili ko na ganun eh. I tried my best para mahalin ng tao, para i-accept ng tao. Pero wala talaga eh. Nag-i-end ako sa sobrang heartache eh. Hindi ko na kaya, I don't wanna end my life dahil may mga anak ako na umaasa sa akin. Nung mga oras na ganun yung thinking ko. So sabi ko, Lord, suko na ako. I surrender everything to you. Matapos ang panalangin iyon, unti-unting inayos ng Diyos ang buhay ni RC. Ipinakita sa kanya ng Panginoon ang kanyang halaga na naging daan upang matanggal ang kanyang mga bisyo. Yung sabi sa Colossians 2:10 na in Christ you are complete. Yan talaga yun eh. Punong-puno ako. Eto pala talaga yung identity ko. Bahagi ng kanyang paglaya mula sa dating buhay ay ang pakikipaghiwalay niya sa live-in partner. Ang pag-ibig ng Diyos na nagahari kay RC ang tanging sandigan niya upang tuluyang makalaya at mapatawad ang mga taong nakasakit sa kanya. Kahit single mother, buong galak na naglilingkod si RC sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng magandang balita ng Panginoon sa mga naliligaw ng landas. I tried everything to make people love me, ganon. Now, napakalaking difference. I realized na wala akong tatay. Wala akong physical na tatay, biological dad, but I have my Father in heaven who has been there for me since the beginning. Hindi niya ako iniwan. Alam mo, Mari, RC's story shows us na kahit gaano kabigat ang pain ng past, God can bring freedom into it. Hindi madali ang magpatawad, but when we allow Christ to heal us, then He gives us the peace that the world cannot offer. Amen. I agree, Peter. Kaya kung ikaw, kapatid, ay nahihirapan mag-let go, remember, si Lord ang source ng tunay na healing. Maraming taong nabubuhay pa rin sa bigat ng unforgiveness. Pero kapatid, hindi ka kailangan manatili doon. Si Jesus ang nagbibigay ng lakas para makalaya ka
sa galit at sakit. Let it go. If you're carrying wounds of the past, join us. Let's pray together and believe and ask Jesus to bring healing to your hearts and then teach us how to forgive. Let's pray, Manny. Heavenly Father, we thank you, Panginoon, for the story of RC, Lord. Pinakita mo sa pamamagitan ng story ni RC kung paano ka nag-forgive at the same time na tinutulungan niyo kami magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Panginoon, hinihiling po namin sa mga nanonood sa amin sa oras na ito at nananatili sa sitwasyon na ganyan, Father, would you give them the grace right now, Panginoon, na mag-forgive din tulad ng ginawa ni RC para makaramdam din sila ng forgiveness na galing sa inyo, Father. In Jesus' name, would you move sovereignly now, Lord, and lift depression, lift sickness, Lord, lift the oppression that our brothers and sisters are feeling, Lord, lift it off their shoulders now. Remove that thorn, Lord, in their heart. Set them free, Father, in Jesus' name. Amen. The spirit of unforgiveness, all the hurt, the bitterness, the pain that is afflicting you this very moment, the Lord is just releasing you from that. Come into that freedom, that loving freedom that the Lord is offering you today. Jesus wants to set you free. Receive it, kapatid, and enjoy your freedom now in the name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Health is wealth. Unlock the secrets to a healthy body, mind, and soul habang tinutulungan din ang mga batang magkaroon ng maayos na kalusugan, edukasyon, at good values. Sa iyong donasyon na 500 pesos o higit pa sa CBN Asia, makakatanggap ka ng exclusive streaming access sa Ageless Living, Secrets to Longevity video series, at bonus na digital booklet upang matulungan ka sa iyong wellness journey this year. Your monthly giving brings true wealth for you and the next generation we're helping together. Become a CBN Asia partner today. Parang iba siyang tumingin para sa amin. Parang galit na galit po na hindi mo maintindihan. Nagulat po ako kasi hindi ko naman po na-expect na magkakaroon po ng anak ko ng ganun po problema. Masipag na itinataguyod ng single mom na si Maylene ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Makoy dito sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Napansin ni Maylene na may tumutubong puting bagay sa mata ni Makoy. Upang makaipon ng pantustos at pang-check-up, kinailangang magtrabaho ni Maylene sa syudad malayo sa kanyang anak na naiwan sa pangangalaga ng kanyang lola. Masakit po para sa akin na ganun po na hindi ko po malam po maalala yung anak ko na may sakit siya, na hindi mo malang maranasan na mayakap ang anak mo. Sabihin mo na, "Nak, magpalakas ka ha." Na-diagnose na may katarata sa magkabilang mata si Makoy. Yung 200 ko po, kailangan ko po ipunin yun ng 1 buwan. Hati-hati na lang kaya kailangan i-check up. Ayon sa doktor, mahigit 175,000 pesos ang kailangan upang mapaoperahan ang mga mata ni Makoy. Diyos ko po, saan ko po ito kukunin? Magtatrabaho ako pero ang tagal-tagal pa para maanuhan. Paano may anak ko para nabulag po siya? Pag hindi po daw po maopera si Marcos, mabubulag daw po talaga siya. Nakilala ni Dr. Rachel Milante, isang pediatric ophthalmologist at Operation Blessing partner doctor, ang mag-inang si Maylene at Makoy. Agad niyang ipinaabot ang sitwasyon ni Makoy sa Operation Blessing. I understand as a parent, they cry for their children, not because they don't want to do the surgery, but they feel that they cannot do anything because of their situation. There is a cure, there is a treatment, but we don't have access to it. And Operation Blessing gives us an access to it. So that means a lot, the hope. Sa ilalim ng life-changing surgery program ng Operation Blessing,
Nabigyan si Makoy ng libreng eye surgery. Sagot din ng Operation Blessing ang lahat ng gamutan at medical check-up na kakailanganin niya. I was really impressed when I first worked with Operation Blessing Foundation because I did not expect them to go to these patients' homes, get to know the patients, and even be involved in the aftercare. Heto na si Makoy ngayon, malinaw ang mga mata, masigla at palatawa. Tontuwa po ako dun. Parang ako laga na excited sa kanya na parang ako nakakita. Dati kung kani-kanino lang siya sumasama, mabilis ka makuha. Ngayon, pag hindi niya kilala, hindi talaga siya nasama na. Natupad na yung huling-huli ko talaga hiningi kay Lord na naopera yung anak ko. Laking pasalamat ko sa kanya. Sana hindi kayo magsawa sa pagtulong sa madami nangangailangan, lalo-lalo po sa walang-wala po talaga. Kaya maraming po salamat sa lahat talaga. You know, McCoy's story reminds us that wounds are not always emotional. They can also be physical. At such a young age, he faced the difficulty of seeing his world with blurry or dim vision. But through the compassion of people who gave, God opened a way for his healing. From the wound of blindness, McCoy is now on his journey to wholeness. At hindi lang si Makoy ang binago ng Diyos, kundi pati ang kanyang ina na si Mylene. Sa gitna ng hirap bilang single mom, nakita niya na hindi siya nag-iisa. God used CBN Asia's humanitarian arm, Operation Blessing, and generous hearts like yours to show her that His love provides, His love heals, and His love restores. What seems impossible becomes possible when we allow God to move. And often, He uses people like you and me to be a part of someone's miracle. Kaya kung nais mong maging daluyan ng pag-asa at kagalingan, partner with CBN Asia. Your giving enables Operation Blessing to help children like Makoy see the world clearly, and families like Mylene's experience the wholeness that only God can bring. Call the numbers on your screen, scan the QR code, or visit cbnasia.com/give para malaman kung paano ka makakadonate. Sama-sama tayong maging instrumento ng pag-ibig ng Diyos. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Amen. Sabi dito ding, God is good all the time. Please pray for a merciful healing to my son, Haner. Amen. Father, right now, would you lay your healing hand on Haner and grant that healing in Jesus' name. Amen. And as we close, let us hold on to this promise from God's Word. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Psalm 147, verse 3. Amen. Mga kaibigan, mula sa sugat tungo sa kagalingan, this is the hope we have in Christ. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang The 700 Club Asia ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Para magtuloy-tuloy pa ito, we encourage you to send us a monthly donation. Just scan the CBN Asia GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com/give for other ways to send your donations like bank transfers or credit card. May God, our Heavenly Father, through His Son, Jesus, fill your hearts with peace and love. Isang babaeng hindi gumagaling, natuklasan ng sugat sa loob ng puso. And a man who relied on charms and occult power. Every day, a battle rages, not just around us, but deep within us. The war within.